Anong ginagawa mo rito? Hindi ka pwede dito, lumabas ka nga! Bakit pag ako pinapalabas mo? Pero pag si Kuya hindi. Ano bang pinagsasasabi mo? Umalis ka na! Trespassing ka! Wala akong pakialam. Nakikita mo ba tong patalim na hawak ko? Huwag ka lalapit! Diyan ka lang! Hindi ikaw ang masusunod dito, Lela. Ako ang susundin mo dahil kapag umangal ka, bubutasin ko yung tagiliran mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Hayop ka talaga kahit kailan! Nagiging hayop talaga ako sa mga haliparot na tulad mo. Buwisit kang babae ka? Ang arte-arte mo pa sa akin? Kung tingnan mo ako, parang diring-diri ka sa pagkatao ko, tapos papatol ka lang naman pala sa may asawa? At sabayaw mo pa talaga. Wala akong alam sa sinasabi mo. Huwag kang mag-imbento ng kwento. Ah, talaga? Wala kang alam? Eh kung baliin ko kaya yung leg mo, ha? Bitiwan mo ako. Hindi ako makahinga. Taon 2009. Aurora. Maagang gumigising si Lela para maglakad-lakad. Nakasanayan niya na yung gawin mula nang mamuhay na siya ng mag-isa. Siya na lamang ang nakatira sa bahay ng kanilang mga magulang. Ang isa pa nilang bahay na hindi natapos gawin ay ipinatapos ng kapatid niyang si Carmel, matapos yung ibigay ng nanay at tatay nila, at doon na yon tumira. 2 lamang silang magkapatid, kaya nang ikasal ang kanyang ate ay tinanggap na rin niya ang katotohanan na wala na siyang ibang aasahan kundi ang kanyang sarili, kapag nawala na ang kanilang mga magulang. At hindi nga siya nagkamali, may pagkamakasarili kasi ang nakatatanda niyang kapatid. Lahat ng pinagbentahan ng lupa ay kinuha noon at hindi na siya binigyan ng parte. Balak rin nung kunin ang bahay na tinitirhan niya, pero ipinaglaban niya na sa kanya yon iniwan ng yumaong ama at ina. Mabait ang napangasawa ng kanyang ate. Maginoo at magaling makisama si Gael. Kabaliktaran yon ni Carmel. Napilitan lamang magpakasal ang dalawa dahil buntis noon ang kanyang ate. Ngunit 1 buwan matapos ang kasal ay agad ring nakunan dahil sa matinding stress at pagod sa trabaho. Sa kanyang pagkakaalam, doon nagsimulang mag-iba ang pakikitungo ng ate niya kay Gael. Nung panahong yun kasi nawalan ng trabaho ang lalaki, kaya ang kapatid niya ay napilitan na magdoble kayod. Sa kasamaang palad, naapektuhan ang pagbubuntis noon. Huli na nang malaman nila na mahina pala ang kapit ng bata. Bago umuwi ng bahay, dumaan muna si Lela sa bakery para bumili ng pandesal para sa 3 tao. Isa sa kanya, isa para kay Gael, at ang isa naman ay para sa matandang kapitbahay nila na naging malapit na rin sa kanya na si Nerissa. Tanging siya lamang ang nakakaalam na marunong manggamot ang matanda. Takot kasi ang mga tao sa ginang dahil sa naranasang pang-aabuso ng mga nagpapagamot. Nakatira na lamang yon sa isang maliit na barong-barong na madalas niyang pinupuntahan. Nagkakilala sila nang minsan siyang nawalan ng malay sa daan habang naglalakad dahil sa sama ng kanyang pakiramdam. Nagising na lamang siya sa loob ng bahay noon na may mga dahong nakatapal sa kanyang katawan. Mula ng araw na yun, naging malapit na ang kanyang loob sa naturang babae. Matapos ibigay ang pagkain sa matanda, ay nagpresenta naman siyang mag-igib ng tubig para hindi na yon magbuhat pa. Ngunit habang ginagawa niya yon, nadaanan naman siya roon ng taong matagal niya nang kinaiinisan, ang kapatid ni Gael na si Romel. Ano yan? Nagpapakabayani ka na naman sa matandang mangkukulam na nakatira dyan? Sabihan mo lang ako kung gusto mo nang gawang kita ng rebulto. Alam mo, Romel, kung wala kang magandang sasabihin, mas mabuti pang umalis ka na kung ayaw mong ibuhos ko sa itong iniipon kong tubig. Masyado kang papansin eh. Matagal na akong papansin sa'yo, maarte ka lang talaga. Kala mo naman may papatol pa matinong lalaki sa'yo. Isa pang salita mula sa'yo, maliligo ka na talaga ng walang sabon.
Wow, nakakatakot naman. Corny mo, buwisit ka. Diyan ka na nga. Baka atakihin ka pa sa puso kalit mo sa akin eh. Huwag ka na magpapakita sa akin, buwisit ka. Sinundan ni Lela ng masamang tingin ng lalaki habang naglalakad yun papalayo. Matagal na yung nanliligaw sa kanya ngunit hindi niya pinapansin. Bukod kasi sa basagulero ay marami yung bisyo. Marami na rin yung pinaiyak na babae kaya ganun na lamang ang kanyang pagtanggi. Mayroon na siyang natitipuhang iba, malayong malayo sa ugali ni Romel. Noon pa man ay hanga na siya sa lalaki, kaya lamang ay hindi na sila maaaring magkaroon ng relasyon dahil tali na yon sa iba. Kung hindi lang talaga taken yung lalaki matagal ko nang hinahangaan, baka ako pa mismo nanligaw sa kanya. Kaso, hindi na talaga pwede eh. Ay, sana lang talaga dumating na yung lalaking para sa akin para hindi na ako binubwisit ni Romel. Umay na talaga ako sa mukha ng bwisit na yun eh. Samantala, maaga ring nagising noon si Gael para mag-asikaso ng maruruming damit nilang mag-asawa. Puno na ang dalawang may kalakihang basket kaya maaga niya yung sinimulan. Mula nang ikasal sila ni Carmel, siya na ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Laba, linis ng bahay, pagluluto at lahat ng maaaring gawin doon ay nagawa niya na. Bilang isang construction worker, may mga pagkakataon na natetenga siya sa bahay at walang trabaho kapag tapos na ang kanilang kontrata. Kaya naman, kesa magbayad ng maglalaba ng marurumi nilang damit, ay siya na lamang ang gumagawa noon. Kabaliktaran ng sitwasyon niya ang asawa. Kapo-promote lang kasi ni Carmel bilang bagong supervisor sa pinapasukang supermarket. Palaging abala ang babae. Kahit nakauwi na mula sa trabaho ay madalas pa ring umaalis dahil sa kung ano-anong lakad. Hindi naman yun kinukwestiyon ni Gael dahil tiyak niya na pagtatalunan lamang nila ang tungkol doon. Katatanggal niya lamang ng mga damit na isinalang sa dryer nang makarinig siya ng pagsipol. Hindi na niya kailangan lumingon dahil batid niya kung sino yon. Ano ba yan, kuya? Ang aga-aga, naglalaba ka na naman. Pwede mo namang ibayad yan eh. Wala akong trabaho ngayon, Romel. Kaya ayos lang kung akong gagawa nito. Langya, di ka ba naliliit na ikaw pang gumagawa niyan? Pinag-uusapan ka na ng mga kapitbahay natin, oh. Sinasabi nila na under ka raw ng asawa mo. Dati, isa ka sa mga hinahangaan dito dahil magaling ka mag-basketball, magandang pumorma. Tapos ngayon, nakikita ka na lang nila na naglalabat, naglilinis ng bahay. Ano bang masama sa ginagawa ko? Wala naman akong ginagawa dito sa bahay, kaya bakit gagastos pa kami kung pwede namang ako na lang ang gumawa? Wala akong pakialam sa sinasabi ng ibang tao. Hindi naman sila parte ng pamilya ko eh. At ikaw, hindi naman ikaw ang sinasabihan nila pero parang mas apektado ka pa. Nag-aalala lang naman ako sa iyo, kuya. Di mo ako kailangang alalahanin. Ayos lang ako. Masaya ako sa ginagawa ko. Isa pa, kapag may trabaho na ulit ako, kukuha na kami ng tagalaban ng mga damit. Pasensya ka na, kuya. Pero minsan kasi parang gusto ko nang patulan yung mga nagsasabing inutil ka raw eh. At umaasa na lang sa asawa mo. Masakit din kasi sa akin yun. Bakit mo pa kasi pinapansin yung mga yon? Hayaan mo sila sa gusto nilang sabihin at pag-usapan. Alam mo naman kung anong totoo eh. Mapapatrobol ka lang pag pinatulan mo sila. Paano ko hindi papatulan eh? Kahit ako nga, tinutukso na rin nila. Kesyo baka tulad mo rin daw ako na magiging under lang ng asawa. Nasisira tuloy ang diskarte ko sa mga babae dahil sa'yo. Bakit ba masyado ka nagpapa-apekto sa kanila? Hindi mo ba kayang patunayang mali ang iniisip nila sa'yo? Tapos sa tono ng pananalita mo, parang kasalanan ko pa na tinutukso ka nila. Ginagawa ko lang na maayos ang tungkulin ko bilang asawa at wala ako nakikitang mali ron. Kaya kung sino man may problema sa akin, manigas sila kasi wala akong pakialam sa kanila. Yan ang hirap sa'yo, kuya eh. Masyado kang mabait. Isipin mo rin naman ang sarili mo. Hindi ako tulad mo na puro sarili na lang ang iniisip, tol. Buti pa, iwan mo na ako. Nakakaabala ka na sa ginagawa ko. Naiiling na lamang na umalis doon ang nakababatang kapatid ni Gael.
Bagamat maayos naman ang trato niya sa binata, ay hindi pa rin nila magawang maging malapit sa isa't isa. Kinakausap lamang siya noon tuwing may kailangan o tuwing may pupunahin sa kanya. Kadalasan nakakainsulto ang mga sinasabi ng kapatid, kaya hindi niya napipigilan na patulan yun. Magkaiba sila ni Romel ng ama. Dayo lamang ang nakabuntis sa kanilang ina, kaya nang malaman ang tungkol doon ay kaagad na umalis para hindi yun mapanagutan. Hindi na rin naghabol pa ang kanilang nanay dahil bukod sa nakalabas na ng probinsya ang lalaki, wala rin silang alam na paraan kung paano yon makokontak. Dahil si Gael ang panganay at una ring nagkatrabaho, siya na ang nagtaguyod sa kanilang pamilya, katuwang ng kanyang ina. Ngunit nang pumanaw yon, napilitan na rin maghanap ng trabaho si Romel. Siya naman ay doon na namalagi sa bahay na ibinigay ng mga biyanan niya sa asawa na si Carmel. Magsasampay na sana si Gael nang mapadaan naman ang kanyang hipag na si Lela. Sabi ko na madadaanan ulit kitang naglalaba dito. Grabe, ang sipag-sipag mo talaga. Pandesal gusto mo? Sinobrahan ko na yung binili ko para mabigyan kita. Sino ba naman ako para tumanggi? Di pa kaya ako nag-aalmusal? Sabi ko nga, teka, wala ba din si Ate Carmel? Wala, hindi siya umuwi kagabi. Nag-overnight sila ng mga kaibigan niya sa pinuntahan nilang resort. Wow, buhay dalaga. Buti pa siya nakakapaglakwatsa pa, samantalang ikaw kung hindi nagtatrabaho, naglilinis o naglalaba naman. Hay nako, buti na lang talaga wala pa kayong anak kasi sigurado ako ikaw rin na mag-aalaga. Ayos lang naman kung ako mag-aalaga, pero sa tingin ko, parang ayaw na magkaanak ng ate mo eh. Mag-ampon ka na lang kaya. Ikaw talaga? Bakit pa kami mag-aampon pareho naman kami may kakayahang makabuo? Gusto mo bang tulungan kita na kumbinsihin si ate? Nako, wag na. Mag-aaway lang kayo nun. O sige, kung ayaw mo mag-ampon, hayaan mo na lang na tulungan kita sa mga gawain mo dito. Ha? Nako, hindi na. Nakakahiya naman sa'yo. Hala siya, para ka namang ibang tao. Ayos lang no, basta akong bahala sa ibang gawain. Tapusin mo na lang yan nilalaban mo. Pag naabutan ako rito ni ate, ako nang sasapak sa kanya para sa'yo. Pero, syempre, joke lang yon. Huwag mo na lang sasabihin sa kanya na tinulungan kita, ha? Ayos lang ba sa'yo? Alam ko namang aawahin ka lang nun kapag nalaman niyang tinulungan kita, kaya ayos lang sa akin. Napangiti na lamang si Gael sa sinabing yon ni Lela. Noon pa man, may malasakit na sa kanya ang kanyang hipag. Tuwing tumutulong yon, ay mas gusto pang hindi ipaalam sa kanyang asawa. Nauunawaan niya naman ang dahilan. Selosa kasi si Carmel at baka pag-isipan pa ng masama ang dalaga. Napakabait mo talaga, tsaka ang sipag-sipag mo pa. Sarili mo na lang naman ang binubuhay mo pero kayod kalabaw ka pa rin. Kailangan ko kasi makaipon. Sino pa bang aasahan ko kapag nagkasakit ako? Kaya mas maganda na yung may nakatabi para may mahuhugot kung sakali. Wala ka bang balak mag-asawa? Ang swerte na mapapangasawa mo pag nagkataon. Ay sus, bolero ka talaga. Pero wala pa akong balak mag-asawa. Wala pa naman ako nagugustuhan eh. May nanliligaw sa akin pero ang tanga ko naman kung papatulan ko yon. Talaga? Sino naman? Sino pa? Di yung kapatid mong basagulero. Kahit magkadugo kayo, hindi kayo magkaugali. Kaya hindi ko siya magugustuhan. Hindi siya papasa sa akin. Tama lang yung desisyon mo. Masisira lang ang buhay mo sa kanya. Maghanap ka ng iba. Yung matino, saka may maayos na hanap buhay. Para may katuwang ka kung sakali magsama na kayo. Tsaka, kapag may boyfriend ka na, pakilala mo sa akin ha. Kikilatisin ko yun. Talaga? Paano kung di mo magustuhan? Sasapakin mo ba ng kaliwat kanan? Pagsisisihan niya na nabuhay pa siya. Tila may humaplos sa puso ni Lela sa kanyang narinig mula kay Gael. Matagal niya nang nakakausap ng ganoon ng bayaw, pero palagi pa ring may kakaibang dating ang mga sinasabi noon sa kanya. Sa isip ng dalaga, kung hindi lamang yon naging asawa ng nakatatanda niyang kapatid, baka siya pa ang nanligaw sa lalaki. Natawa na lamang siya nang maisip yon.
Nagpatuloy ang magandang samahan ni Lela at Gael. Dahil malayo pa rin ang loob ni Carmela sa lalaki, tila nagkaroon ng espesyal na atensyon sa pagitan ng dalawa. Sa halos araw-araw na nakikita nila ang isa't isa, nabuo ang damdamin na hindi inakala ni Gael na mararamdaman niya para sa kanyang hipag. Anong iningiti-ngiti mo dyan? May kachat ka ba? Ha? Wala. May nabasa lang ako nakakatawa. May pinapalo kasi akong page na puro nakakatawa mga post eh. Ay, puro ka ganyan. Kung naghahanap ka kaya ng trabaho. Natanggap na ako sa inaplayan ko. Naghihintay na lang ako ng tawag para makabiyahe pa Maynila. Buti naman kung ganon. Ikaw yung lalaki sa ating dalawa pero ikaw pang nakatambay dito sa bahay. Alam mo naman kung anong trabaho ko, di ba? Kapag natapos na yung ginagawa namin, kailangan ulit maghanap ng ibang mapapasukan. Bakit ba kasi mas gusto mong maging construction worker? Ang dami namang ibang trabaho dyan O kaya, mga ibang bansa ka. Hindi naman ganun kadaling mga ibang bansa. Tsaka marami na rin akong sinubukan trabaho pero masyado talaga mababa ang sahod eh. Paano tayo makakaipon nun? Ang sabihin mo, banu ka talaga sa trabaho, kaya ayaw mong sumubok ng iba. Carmela naman, ginagawa ko naman lahat ng pwede kong gawin para makatulong sa'yo. Ewan ko sa'yo. Kung ano man yung tulong na sinasabi mo, hindi ko nararamdaman. Kasi lagi kang wala rito. Kung nandito ka lang sana, di naramdaman mo yun. Alam mo, pagod na ako makipagtalo sa'yo. Ay, diyan ka na nga. Dahil laging ganon ang takbo ng usapan ng mag-asawa, napapadalas ang paglabas ni Gael ng sama ng loob kay Lela. Lagi naman siyang pinakikinggan at dinadamayan ng dalaga, bagay na mas lalong nagpalala ng kanyang nararamdaman. Ang problema, hindi niya yon magawang maamin dahil inaalala niya ang maaaring gawin ni Carmel kapag nalaman noon na may mahal na siyang iba. Isang gabi, umuwing nakainom si Gael. Inaya siya ng kanyang katrabaho na may kaarawan nung araw na yon. Hindi niya naman talaga ugaling maglasing kaya tumagay na lamang siya ng kaunti bilang pakikisama. Ngunit habang naglalakad, malalim siyang napaisip at naalala lahat ng masamang pagtrato sa kanya ni Carmel mula nang mawala ang kanilang magiging anak. Hanggang sa hindi niya na namalayan na ang daang tinatahak niya ay hindi na pauwi sa kanila, kundi patungo sa bahay ng mga yumao niyang biyanan, kung saan nakatira si Lela. Samantala, naghahanda na noon sa pagtulog ang dalaga nang bigla siyang nakarinig ng sunod-sunod na katok. Kaagad siyang nagtungo roon. At nang buksan niya ang pintuan, tumambad sa kanya ang malungkot na mukha ni Gael. Napasinghap siya nang bigla na lamang siya noong niyakap ng mahigpit. Sa takot na may makakita sa kanila ay iginiya niya ang lalaki sa loob ng bahay. Ano nangyari? Umiyak ka ba? Ang bigat-bigat ng nararamdaman ko, Lela. Hindi ko na alam ang gagawin. Ha? Bakit? Nag-away na naman ba kayo ni ate? Palagi naman kami nag-aaway. Pero hindi lang yun ang dahilan kung bakit ako naguguluhan ngayon. Ano? Ikaw. Ha? Teka, paano naging ako? Ang gulo mo Alam mo, mabuti pa, ihatid na kita sa inyo para... Hindi, ayoko. Dito lang ako. Hindi ako lasing kung yun ang iniisip mo. Nakainom lang ako ng konti pero alam ko at malinaw pang isipan ko nung pumunta ako rito. Pero hindi ka kasi mukhang okay Hindi talaga, dahil hirap na akong pigilan at itago ang nararamdaman ko para sa iyo, Lela. Ha? Anong ibig mong sabihin? Lela, mahal na kita. Maniwala ka, sinubukan kong pigilan ang sarili ko na maramdaman to. Pinigilan ko kasi iniisip ko na baka magalit ka sa akin pero bahala na. Kung hindi ko pa to sasabihin sa iyo ngayon, baka mawala na ako sa katinuan. Pero may asawa ka na. At kapatid ko pa. Naisip ko na yan bago ako umamin. Pero hindi ko kaya magsinungaling tungkol sa nararamdaman ko para sa iyo. Huwag ka sana magagalit pero ikaw lang ang nagpaparamdam na may tao pa palang
kayang magmalasakit sa akin ng ganito. Sa iyo ko naranasan yung pagmamahal na matagal ko nang hindi nararanasan kay Carmel. Baka naman nararamdaman mo lang yan kasi lagi kayo magkaaway ni ate. Lela, hindi. Totoo to. Totoo na mahal kita. Kung mahal mo na ako, malaking problema to. Gulong-gulo ang isip ni Lela nung gabing yon, kaya hindi nila nagawang pag-usapan ang tungkol sa damdamin ni Gael. Pinauwi na lamang niya muna ang lalaki, ngunit hindi sa paraang itinataboy niya yon. Sa paglalim ng gabi, napag-isip-isip ng dalaga ang nangyari at ang pag-usbong ng nararamdaman niya para sa kanyang bayaw. Kinabukasan, pagkagaling ni Lela sa pagde-deliver ng nilutong kakanin, nagulat siya nang makitang nag-aabang na si Gael sa kanyang daraanan. Bigla siyang nakaramdam ng kaba, yung kaba na hindi dahil sa takot sa lalaki kundi sa takot na masabing pareho lamang sila ng nararamdaman. Napag-isipan niya na yun ng mabuti kaya sigurado na siya sa nilalaman ng kanyang puso. Iiwasan niya na sana ang lalaki, ngunit mas lalo pa yung humarang sa kanyang daraanan. Dahilan para mapasubsob ang kanyang muka sa malapad na dibdib ni Gael. Huwag mo naman akong iwasan ng ganito. Mag-usap tayo. Sige na, Lela. Parang awa mo na. Hindi mo kailangan magmakaawa sa akin. Halika, sumunod ka. Sa bahay na tayo mag-usap. Baka may makakita at makarinig sa atin dito. Tumango na lamang ang lalaki at agad na sumunod sa kanya. Malalaki ang mga hakbang ni Lela na tila iniiwasang makaagaw ng atensyon sa mga makakakita sa kanila. Bakit ba ako pa nagustuhan mo? Dahil ibang-iba ka sa ate mo. Marami pang ibang babae dyan, Gael. Kung ayaw mo na kay ate, hiwalayan mo na lang siya kesa ganito. Pero kasal kami sa simbahan at hindi basta-bastang proseso nun. Hindi ganun kadali, tsaka wala rin akong pera. Sa tingin mo rin ba makikipaghiwalay sa'yo si ate? Kausapin mo kaya siya. Baka pareho lang kayo na gusto na makawala sa pagsasama ninyo. Kung maghihiwalay man kami, mukhang matagal pa bago mangyari yon. Baka pagdating nung araw na yun, may iba ka na. Isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi tayong para sa isa't isa. Ngayon pa nga lang, kitang-kita mo nang hindi tayo pwede. Hindi pa ba malinaw sa iyo yon? Hindi, dahil nararamdaman ko na hindi lang ako nakakaramdam nito. Lela, kahit hindi mo sabihin, alam ko na gusto mo rin ako. Bakit ba kasi pala desisyon ka? O sige, kung talagang hindi totoong sinasabi ko, sampalin mo ako at itaboy pagkatapos ng gagawin ko sa'yo. Napasinghap na lamang si Lela nang lumapat ang labi ng lalaki sa nakaawang niyang bibig dahil sa pagkagulat. Hindi siya kaagad nakakibo mula sa kinatatayuan at nanatiling nakatitig kay Gael. Nawari nagsusumamo ang tingin sa kanya. Marahas siyang napalunok sa nagbaba ng tingin. Hindi niya magawang titigan ang mga mata ng lalaki dahil para na siyang nauupos na kandila sa sitwasyon nilang yun. Lela, kung talagang wala kang nararamdaman para sa akin, sabihin mo na agad. Itaboy mo na ako. Saktan mo na ako para hindi na ako mangulit sa iyo. Kasi hanggat alam ko may pag-asa ako, hindi ako titigil. Totoong nararamdaman ko at hindi to dahil lang sa panlalamig sa akin ng ate mo. Ikaw na ang gusto kong makasama, Lela. Hindi na siya. Ano ba naman kasi yan, Gael? Bakit mo ba ako pinapahirapan ng ganito? Kung nakontento ka na lang sana na magkaibigan lang tayo, hindi sana. Kung hindi ko to gagawin, baka mawalan na ako ng pagkakataon. Kaya kahit alam kong mali, sumubok ako. Gusto ko lang naman malaman kung anong nararamdaman mo eh. Hindi mo kailangan makipagrelasyon sa akin. Yun lang ang makakapagbigay ng katahimikan sa isip ko, kaya sige na, Lela. Sabihin mo na sa akin kung anong nararamdaman mo. May magbabago pa ba kung sasabihin ko sa'yo na mahal din kita? Hindi mo rin naman hihiwalayan si Ate Carmel, hindi ba? Kung gusto mo talaga na makawala na ako sa kanya, gagawa ako ng paraan. Basta ipangako mo lang sa akin na ako lang ang lalaking mamahalin mo.
Sige, pumapayag ako. Pero kailangan nating mag-ingat. Hindi tayo pwedeng magkita palagi. Pigilan mo ang sarili mo hanggat maaari. At huwag ka magpapahalata kay ate na may namamagitan na sa ating dalawa. Oo, Lela. Gagawin ko lahat ng yan. At sinisiguro ko rin sa'yo na makakawala ako sa kanya. Samantala, habang magkasama sina Lela at Gael, abala rin noon si Carmel kasama ang mga barkada sa bahay ng pinakamapera sa kanila. Tuwing matatapos ang trabaho ay nagkikita-kita sila doon para uminom at magsaya. Kadalasan pa may kasama silang mga lalaki na nagbibigay aliw. Panay ang pagsasayaw ni Carmel habang tili naman ng tili ang kaibigang si Lani habang nakikipaglampungan sa kasamang lalaki. Makalipas ang ilang oras na pagtanto niyang inabot na pala sila ng madaling araw. Nakaalis na ang mga lalaking kasama nila, kaya silang dalawa na lamang ng kaibigan niya ang naiwan na nag-iinuman. Ano, hindi ka pa ba uuwi? Hindi na kita mayahatid, ha? Hindi ko na kayang magmaneho. Hindi mo naman ako kailangang ihatid. Kaya kong umuwi na mag-isa. Magpasundo ka kaya sa asawa mo? Ano? At bakit naman ako magpapasundo sa walang kwentang yon? Mars, ang harsh mo naman masyado. Totoo naman eh. Hanggang ngayon wala pa rin trabaho. Parang ako na bumubuhay sa amin dalawa eh. Paano na lang kung wala akong trabaho? Saan kami pupulutin? Ay, ewan ko ba kung bakit nag-asawa pa ako ng construction worker. Sana pala sinagot ko na lang yun naniligaw sa akin na engineer. Kahit medyo may edad na, mukhang responsable ng mga asawa. Responsable nga lang ba ang hanap mo? O yung makapalang pitaka? Huwag ka na magkaila sa akin. Kilalang kilala kita, Mars. Kung matinong asawa lang naman kasing hanap mo, meron ka na eh. Mabait naman si Gael. Masipag. Wala ka nang gagawin sa bahay niyo pag-uwi kasi natapos niya ng lahat. Yun nga lang, ayaw natin ng walang pera. Magastos tayo eh. Hindi ko nga alam kung bakit nagsasama pa rin kami ngayon. Eddie, hiwalayan mo na kaya? Para ano? Para maging usap-usapan kami sa amin? Nako, marami silang kamag-anak doon na chismosa. Sigurado ako na gagawan nila ng issue kung bakit kami naghiwalay. Saklap naman pala ng buhay mo, Mars. Hirap kang makawala. Pero ito ha, seryosong tanong. Mahal mo pa ba ang asawa mo? Hindi na. Matagal na akong walang nararamdaman sa kanya. Nagsasama na lang kami dahil kasal pa rin kami. Nakakainis nga eh. Ganap na ganap pa rin siya sa pagiging asawa niya sa akin. Ni hindi ko nga siya matingnan gaya ng dati eh. Bakit ba kasi pinatatagal mo pang pagsasama niyo kung ganyan din naman pala mangyayari? Nako, Marsa, ang daming lalaki dyan. Hindi mo sila kailangan makarelasyon. Hindi ka matatali sa kanila. Kaya kung ako sa'yo, makikipaghiwalay na talaga ako kay Gael. Sayang siya pero pas talaga sa walang pera. Mag-aalas 4 na ng madaling araw nang makauwi si Carmel. Ngunit nagtaka ang babae nang sumalubong sa kanya ang matinding katahimikan pagpasok niya sa bahay. Nagpalinga-linga siya sa paligid habang hinahanap ang kanyang asawa. Ngunit kahit nakarating na siya sa kabilang kwarto ay wala pa rin doon si Gael. Naiiling na lamang siyang pumasok sa kanyang kwarto para magpahinga. Nagpasalamat na lamang siya na hindi niya na kailangan pang harapin ang lalaki dahil wala siyang ganang makipag-usap doon. Sa paglipas ng mga araw, naging kapansin-pansin kay Carmel ang madalas na pag-alis ni Gael at ang pagiging tila hindi na apektado noon sa lamig ng kanyang pakikitungo. Alam mo, may napapansin ako kay Gael. Napapansin na ano? Ewan ko, pero parang hindi na siya apektado na hindi ko siya pinapansin. Kapag pareho kaming nasa bahay at naabutan ko siya ron, parang hindi niya na ako nakikita. Parang wala na siyang pakialam. Paano mo naman nasabi yan, Mars? Eh di ba mahal na mahal ka ng asawa mo? Yun ang pagkakaalam ko.
Kasi dati tuwing darating ako ng bahay, inaalok niya pa akong kumain. Kinakausap niya ako kahit hindi ko siya pinapansin. Teka lang ha, hinahanap-hanap mo na ba ngayon ang atensyon ng asawa mo? Akala ko ba hindi mo na siya mahal? Hindi na nga. Nagtataka lang ako na biglang may nagbago sa kanya. Baka naman kasi pareho na kayo ngayon. Parehong ano Na may kinakalantari ng iba kaya hindi na apektado ng nalalamig niyong relasyon. Baka may nagpapasaya na rin sa kanya. Imposible. Wala naman akong kilalang babae na lagi niya nakakasama. Tsaka hindi ganun ang pagkakakilala ko sa kanya. Loyal siya sa babae. Noon yon, nung mahal niyo pa ang isa't isa. Ngayon, baka loyal na siya sa iba, Mars. Pero hindi mo kailangan magpa-apekto ron. Ano ka ba? Mas masaya itong ginagawa natin. Mas exciting. Hindi ka kagad magsasawa dahil hindi lang iisang lalaki na nakakasama at nakikita natin araw-araw. Mula nang maging kaibigan ni Carmel si Lani, wala na silang ibang ginawa kundi ang gumimik, makipaglandian sa mga lalaki at mamuhay na parang mga dalaga. Tulad niya, may asawa na rin si Lani pero nakipaghiwalay yon para malayang gawin ang mga ganoong bagay. Madali silang nagkasundo dahil natukso siyang gawin din ang nakasanayan na ng kanyang kaibigan. Doon niya lamang napagtanto kung gaano kasaya na maging ganoon kalaya, kaya hindi niya na inalintana ang iisipin at mararamdaman ng kanyang asawa. Isang gabi, mag-aalas 12 na nang makauwi si Carmel. Maaga pa yon kumpara sa madalas niyang pag-uwi. Ngunit dala ng kalasingan, nagpasya na si Lani na siya ay ihatid na pauwi dahil hindi na siya maaasikaso ng kaibigan. Balak kasi nung lumabas kasama ang lalaking nakilala sa isang dating site. Nang makababa ng kotse si Carmel, halos hindi niya na makita ng maayos ang kanyang daraanan dahil sa pagkahilo. Maya-maya pa, naramdaman na lamang niyang may humawak sa kanyang braso para pigilan ang kanyang pagkabuwal sa kanyang dinaraanan. Daan-daan lang. Baka sumubsob na yung mukha mo sa lupa niyan. Bakit ka ba kasi naglasing ng ganyan? Akala ko kung sino nang humawak sa akin Ikaw lang pala, Romel. Halika, ihatid na kita sa inyo. Ayokong umuwi. Ha? Bakit ka nandito kung ayaw mo naman palang umuwi? Napilitan lang ako magpababa dito dahil may lakad pa si Lani. Sino naman Lani yun? Wala ka ng pakiron. Basta ayokong umuwi. Ang gulo mo naman kausap Saan naman kita dadalhin yan? Kahit saan. Kung saan mo gusto. Basta ayoko sa bahay namin. Ayoko makitang pagmumukha ng walang kwenta kong asawa. Kaya ka naman pala nagkakaganyan Dalhin mo na lang ako sa... basta kahit saan. Kahit saan pala? Sige, akong bahala sa'yo. Pero huwag kang magre-reklamo sa gagawin ko. Oo, hindi ako magre-reklamo. Promise. Sinamantala ni Romel ang kalasingan ng kanyang hipag, kaya imbis na iwi ay dinala niya na lamang yon sa bahay ng kaibigan niyang tulad niya na isa ring mahilig sa babae. Natuwa pa ang dalawa na mapagtanto nila na wala yon ni katiting na pagtutol sa kanilang ginagawa. Langya, di ko akalaing game na game ka pala sa ganito. Mukhang sanay na sanay ka ng dalawang umaano sa iyo Kung alam mo lang, Romel. Pambihira, napaka-wild mo palang babae ka. Alam ba yan ng kuya ko? Kailangan niya pa bang malaman? Tsaka wala akong pakialam kung ano man ang mararamdaman niya sakaling malaman niyang ginagawa kong kalokohan. Gaga ka rin no? Ang tinutino na nga ng kuya ko sinayang mo pa. Ni minsan hindi yun tumingin sa ibang babae. Tapos ikaw, mukhang marami ng lalaki ang nakatikim sa'yo. Maikli lang kasi ang buhay. Ano ka ba? Hindi magiging masaya kung ikukulong ko lang ang sarili ko sa boring na relasyon namin ng kuya mo. Minahal ko naman siya noon pero hindi na ngayon. Ayoko na sa kanya. Ganun ba?
di kung ayaw mo na sa kanya, sa amin ka na lang. Promise, hindi ka maiinip sa presensya namin. Hindi mo kami pagsasawaan. Ano, payag ka ba? Sino ba naman ako para tumanggi? Napangisi na lamang si Romel sa sinabing yon ni Carmel. Hindi niya akalaing mabubuo sa kanila ang isang relasyon na hindi niya iniisip na papasukin ng asawa ng kanyang kuya. Kilala kasing maselan at maarte ang babae, kaya batid nila na hindi yun basta-basta papatol sa kung sino-sino lamang. Romel, walang dapat makaalam ng tungkol dito, ha? Maliwanag? Maliwanag pa sa sikat ng araw. Basta hindi pwedeng basta-basta ka na lang aayaw, ha? Alam ko, pero ang kapalit nun, ititiko mo yung bibig mo. May isa pa sana akong hihilingin sa'yo, eh. Ano yun? Baka naman pwede mo akong bigyan kahit pang-inom lang. Ano? Napaligayan na nga kita, hihingi ka pa sa akin ng pang-inom? Masyado ka naman yatang sinuswerte. Maliit lang naman na halaga yun. Sa lagay mo ngayon, mukhang paldo ka na eh. Kaya sige na. Promise, mananahimik ako. Tikom ang bibig ko sa lahat at walang makakaalam ng ginagawa natin. Ipagtatanggol pa kita sa mga tsismosa rito. Talaga? Siguruhin mo lang na kakayanin mong linisin ang pangalan ko, ha? Oo naman. Magtiwala ka lang. Oh, heto. Tama na muna yung 500. Ay, pwede na to. Salamat, Ate Carmel, ha? Dahil maliwanag na nung mga oras na yun, gumawa ng paraan si Romel kung paano makakalabas ng bahay si Carmel na walang ibang makakakita na galing siya doon. Pagdating niya sa bahay, nagulat siya nang madatnan si Gael na prenteng nakaupo sa sala habang nanonood ng telebisyon. May pagkain ba tayo dyan? Hindi pa ako nagluluto. Ano? Bakit hindi pa? Ako lang naman ang kakain eh. Ang alam ko kasi, hindi ka uuwi ngayon. Parang hindi ka na nga rito nakatira eh. Busy nga ako, di ba? Busy? Saan? Sa trabaho pa rin ba yan? O baka naman may iba ka ng pinagkakaabalahan? Ano bang pakialam mo? Oo nga pala. Wala nga pala dapat akong pakialam dahil kahit nagsasama pa tayo, matagal mo nang ipinaparamdam sa akin na hindi mo na ako asawa. Ano? Gusto mo na ba makipaghiwalay? Sabihin mo lang dahil handang-handa na ako, Carmel. Wow! Bakit parang sa ating dalawa ikaw pang sabik na makipaghiwalay? Bakit, Gael? May iba ka na bang babae? Ano naman ang pakialam mo? Ayaw mo ang pinakikialaman kita sa mga ginagawa mo, di ba? Kaya bakit nagtatanong ka sa akin ng ganyan? Gusto ko lang malaman dahil ayokong maging usap-usapan tayo ng mga tao rito. Talaga? Kung ayaw mo naman pala na pinag-uusapan tayo ng ibang tao, pues ayusin mo yung sarili mo. Sila na mismo nakakakita sa'yo na madaling araw ka nang umuuwi. At ngayon, muntik ka pang abutin ng tanghali sa kung saan ka man nagpalipas ng gabi. Mukhang walang patutunguhan ng pag-uusap na to. Wala talaga kung lagi mong iiwasan na pag-usapan ng problema. Ikaw kasi ang problema sa ating dalawa. Napabuntong hininga na lamang si Gael sa inasal ng kanyang asawa. Hindi na lamang siya sumagot para hindi na mas lalo pang lumala ang away nilang dalawa. Ngunit may parte sa kanya na nakukonsensya dahil hindi niya pa magawang sabihin sa asawa na gusto niya nang makipaghiwalay. Habang tumatagal, humahaba rin ang panahon na niloloko niya si Carmel. Sabado ng umaga, kasalukuyan nagluluto ng almusal si Lela nang maramdaman niyang may yumakap sa kanyang bewang. Hindi niya na kailangan pang lumingon nung mga sandaling yon dahil alam niya kung sino ang naroroon. Ang aga mo naman yata ngayon. Gusto ko kasing matikman ang luto mo eh. Yun lang? Parang hindi naman. O sige, sasabihin ko na kung bakit. May trabaho na kasi ako sa susunod na linggo. Sisimulan na raw yung gagawing building sa Maynila. Ibig bang sabihin, doon ka na muna hanggang matapos yung trabaho nyo? Oo, pero pwede naman akong umuwi tuwing linggo. May motor naman ako eh.
Hindi ba masyadong nakakapagod yun? Malayo tong lugar natin tapos kailangan mo pang bumalik kinabukasan para pumasok sa trabaho. Kung para sa'yo, kayang-kaya ko. Pwede naman tayong buwan-buwan na lamang magkita. Hindi ko kaya yun, Lela. Yung 1 linggo nga lang, mahirap na sa akin eh. Paano pa kaya kung 1 buwan? Tsaka mahirap na, baka mamaya may umali-aligid sa'yo rito. Hindi na kita mababantayan. Hoy, bakit may pagbabantay ka ng nalalaman, ha? Mukha ba ako magpapalandi sa iba? Hindi. Kahit kailan, hindi kita nakita bilang isang malanding babae. Hindi nga malandi, pero kabit naman. Anong kabit? Huwag mong tawagin ang sarili mo na ganyan. Bakit? Yun naman ang totoo eh. Hindi lang tayo legal, pero kung tutuusin, asawa ko lang naman si Carmel sa papel. Ikaw na mahal at gusto kong makasama habang buhay. Naging malaking pagsubok kina Lela at Gael ang pagkakalayo nilang dalawa. At nung mga panahon na yon, mas lalong umaligid sa dalaga ang nakababatang kapatid ng lalaki. Kung noon ay sinasadya lamang ni Romel na mapadaan sa kanyang tinutuluyan, sa pagkakataong yon, pinupuntahan na siya ng binata para ayaing lumabas. At mukhang wala yung balak na sumuko sa babae. Nakarating naman kay Carmel ang tungkol sa ginagawa ni Romel na pagporma sa kanyang kapatid na si Lela. Sa hindi maunawa ang dahilan, nakaramdam siya ng matinding pagkairita sa kanyang natuklasan. O ate, napadaan ka. May kailangan ka ba? Wala. Gusto ko lang silipin tong bahay kung naaalagaan ba ng maayos. Palagi naman ako naglilinis dito. Nangako ako kina nanay at tatay noon na hindi ko pababayaan tong bahay kaya... Baka naman nagpapapunta ka na ng kung sino-sino rito. Ha? Nako, hindi. Hindi ako basta-basta tumatanggap ng bisita, maliban na lang kung kamag-anak natin. Huwag na tayong maglokohan, Lela. Wala naman tayong kamag-anak na bibisita rito. May nakarating na balita sa akin. Pinupuntahan ka raw dito ni Romel. Si Romel? Nako, pumupunta talaga yun dito pero hindi ko naman siya pinapapasok ng bahay, no? Bakit ka naman niya pinupuntahan? Nililigawan ka ba noon? Oo, ate, pero hindi ko naman siya gusto. Wala siyang pag-asa sa akin. Hindi ko papatulan ng isang kagaya niyang basagulero at walang pangarap sa buhay. Wow! Makapagsalita ka naman, parang napakataas na ng narating mo. Ate naman, bakit parang ipinagtatanggol mo pa siya? Anong gusto mo, patulan ko si Romel na para bang wala ng ibang lalaki sa mundo? Di bali na lang na tumanda akong dalaga, sakit lang ng ulo yon. Bahala ka kung saan man ang gusto mong gawin. Huwag ka na lang gumaya sa akin na nag-asawa ng walang kwenta. Pagsisisihan mo talaga. Natahimik na lamang si Lela sa sinabing yon ni Carmel. Gustuhin man niyang ipagtanggol si Gael, hindi niya maaaring gawin dahil malalaman noon na may relasyon silang dalawa. Napayuko na lamang siya at hindi na nakapagsalita. Sa kabila ng distansya ni Lela at Gael, hindi naman naputol ang kanilang komunikasyon hanggang sa nagpasya ng umuwi ang lalaki. Ngunit imbis na dumiretso sa bahay ng asawa, doon siya tumuloy sa bahay ng kanyang hipag. Madaling araw na nang makarinig si Lela ng sunod-sunod na katok, kasabay noon ang pagtunog ng kanyang cellphone. Nagulat siya nang makita ang pangalan ni Gael sa screen at nang sagutin niya yon, saka pa lamang niya nalaman na nasa labas pala ang lalaki na siyang kumakatok. Anong ginagawa mo rito? Baka may makakita sa'yo. Walang nakakita sa akin. Nag-ingat naman ako. Halika na dito sa loob. Baka makaagaw pansin ka pa dyan. Miss na kita, Lela. Ako rin naman, pero naiintindihan ko na kailangan mo rin magtrabaho. Pero bakit nga ba dito ka dumiretso? Baka malaman ni ate na nandito ka. Hindi niya alam na uuwi ako ngayon. Tsaka wala naman magsasabi sa kanya, kaya huwag ka na mag-alala. Alam mo namang maraming tsismosa rito. Tsaka nito nakaraan lang, pinuntahan ako dito ni ate dahil kay Romel. Bakit daw ako nagpapapasok ng ibang tao rito? Ano? Pinuntahan ka ni Romel? Anong ginawa niya sa'yo? Wala naman siyang ginawa sa akin. Pumunta lang siya para mangulit pero di ko naman pinapasok.
sa susunod na puntahan ka niya, pwede bang wag mo na siyang kausapin o harapin? Natatakot ka ba na baka magkagusto rin ako sa kanya? Hindi. Natatakot ako na baka may gawin siyang masama sa'yo. Hindi yun mangyayari dahil hindi ko rin naman yun hahayaan. Kaya huwag ka mag-alala. Kaya kong sarili ko. Teka, kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Gutom na ako. Buti na lang marami ako nilutong ulam kanina. Maupo ka na muna. Iinitin ko lang yung ulam. Pero may gusto kong unang kainin bago yan eh. Ano naman yon? Hindi Sino? Hindi na nakapagsalita pa si Lela nang buhatin siya ni Gael papasok ng silid. Pinagsaluhan nila ang isang mainit na gabi na puno ng pananabik sa isa't isa. Sa loob lang ng ilang sandali, nawala sa isip nila ang mga alalahanin tungkol sa kanilang patagong relasyon. Kinabukasan, madilim-dilim pa lamang ay nagpaalam na si Gael sa kanya para umuwi kay Carmel. Ngunit nangako ang lalaki na pupuntahan pa rin siya kapag nagkaroon ng pagkakataon. Kinagabihan, buong akala ni Gael ay muli na namang umalis ng bahay ang asawang si Carmel, kaya tinawagan niya si Lela. Mahaba-haba rin ang naging pag-uusap nila. Nagpalitan ng malalambing na salita habang wala siyang kaalam-alam na noon ay lihim na nakikinig sa kanila ang kanyang asawa na nasa loob lamang ng kabilang silid. Naikuyom ni Carmel ang kamao matapos marinig ang naging usapan ng asawang si Gael at ng kanyang kapatid. May duda na siya nung una na may iba na ring karelasyon ang lalaki, ngunit hindi niya naisip na maaaring si Lela pala yun. Ano ka mo? Si Kuya at si Lela may relasyon? Oo, dinig na dinig kong usapan nila. Hindi ako maaaring magkamali dahil malapit silang dalawa ng kapatid ko. Di naggantihan pala kayo ng asawa mo. Tindi ng karma, no? Sa lahat ng babaeng pwede niyang makarelasyon, yung kapatid mo pa talaga. Huwag mo nga akong tawanan. Teka, bakit para naiinis ka? Huwag mong sabihin nagseselos ka pa sa kanila. Ikaw na mismo nagsabing wala ka na nararamdaman para kay Gael, kaya dapat tanggapin mo na lang na may iba na siyang babae. Sa tingin mo ba basta-basta ko na lang tatanggapin yon? Hindi ako papayag na lolokohin niya ako ng ganun-ganun lang, Romel. Ibang klase ka rin talaga no? Nagloko ka rin naman Nauna ka pa nga Bakit ba parang kinakampihan mo pa sila? Ako dapat ang kampihan mo rito. Hindi ko sila kinakampihan. Ginigising lang kita sa katotohanan. Mukha kasing nananaginip ka pa Hindi ako papayag na maging masaya silang dalawa. Anong gagawin mo ngayon? Pagbabawalan mo yung asawa mo? Hindi mo na mapipigil yun. Tama ka. Hindi ko siya mapipigilan kung kakausapin ko lang siya. Pero kung may gagawin ako para sirain silang dalawa, malaki ang chance na babalik sa akin si Gael. Bakit ba gusto mo pang bumalik sa'yo? Hindi mo na nga mahal, di ba? Tanga mo mag-isip anong gusto mo? Ikaw ang ipalit ko sa asawa ko? Huwag kang baliw. Kung insultuhin mo ako, ganun-ganun na lang Huwag ka na makikipagkita sa akin Alam mo naman kung ano lang ang meron tayo, di ba? Kaya huwag kang umakto na parang nasasaktan ka sa mga sinasabi ko. Tsaka huwag kang mag-alala, may mapapala ka pa rin naman sa akin. Ano naman yan? Babayaran kita katumbas ng 1 buwang sahod ko, pero may ipapagawa ako sa iyo. Natahimik si Romel sa alok na yon ni Carmel. Hindi niya inaasahan na ipapagawa yon sa kanya ng babae. Ngunit dahil malaki-laki ang halagang matatanggap niya kung sakali, ay hindi niya na yon tinanggihan pa. Samantala, katatapos lamang maglaban ni Lela nang pumasok siya sa kusina. Magluluto pa lamang siya ng kanyang hapunan nung mga sandaling yon. Maya-maya pa, bigla siyang napalingon nang makarinig ng langit-ngit ng pintuan. Tanda na mayroong pumasok doon. Kaagad na uminit ang kanyang ulo nang makita si Romel na nakangisi habang papalapit sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka pwede dito, lumabas ka nga. Bakit pag ako pinapalabas mo? Pero pag si Kuya hindi. Ano bang pinagsasasabi mo? Umalis ka na! Trespassing ka! Wala akong pakialam.
Nakikita mo ba tong patalim na hawak ko? Huwag ka lalapit! Diyan ka lang! Hindi ikaw ang masusunod dito, Lela. Ako! Ako ang susundin mo dahil kapag umangal ka, bubutasin ko yung tagiliran mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Hayop ka talaga kahit kailan! Nagiging hayop talaga ako sa mga haliparot na tulad mo. Buwisit kang babae ka? Ang arte-arte mo pa sa akin? Kung tingnan mo ako, parang diring-diri ka sa pagkatao ko, tapos papatol ka lang naman pala sa may asawa? At sabayaw mo pa talaga. Wala akong alam sa sinasabi mo. Huwag ka mag-imbento ng kwento. Ah, talaga? Wala kang alam? Eh kung balihin ko kaya yung leg mo, ha? Bitiwan mo ako! Hindi ako makahinga! Binitiwan nga ni Romel ang dalaga, ngunit kinaladkad niya yon patungo sa kwarto. Pagkatapos ay sinigundahan ng suntok sa sikmura. Dahilan para mamilipit yon sa sakit at hindi na makakilos pa. Sinamantala niya ang pagkakataon para ilak ang pinto sa kusina na naiwan niyang nakabukas. Pagbalik sa silid, binusalan niya ang bibig ni Lela at pinagsamantalahan. Nagpumiglas at nanlaban pa rin ang dalaga sa kabila ng panghihina. Ngunit sa muling pagsuntok sa kanya ng lalaki ay nawalan na siya ng ulirat. Kinabukasan, nagising na lamang si Lela na masakit ang buong katawan at hindi makabangon mula sa kinahihigaan. Nang ilibot niya ang paningin, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Romel na nakahiga sa kanyang tabi. Bumilis ang kanyang paghinga at nagnilid ang mga luha nang mapagtantong pareho sila na walang saplot. Ilang sandali pa, napalingon siya sa may pinto ng kwarto nang bigla na lamang yung bumukas. Parang tinakasan ng kulay ang kanyang muka nang tumambad. Ang gulat na si Carmel nang makita silang magkasama ni Romel sa kama. Ano nangyayari dito? Bakit magkatabi kayo sa kama? Ate, mali ang iniisip mo. Anong mali ang iniisip ko? Ayan na nga, oh. Malinaw na malinaw sa paningin ko. Magkatabi kayo at parehong walang kahit anong saplot sa katawan. Hindi ba't may usapan tayo na hindi ka magdadala ng lalaki sa bahay na ito? Ate, hindi ko siya dinala rito. Bigla na lang siyang dumating kagabi at pinagsamantalahan niya ako. Teka, anong pinagsamantalahan? Huwag mo nga akong binabaliktad, Lela. Ikaw ang may gusto na may mangyari sa ating dalawa. Gusto ko na nga sanang umuwi kagabi pero sabi mo, dito lang muna ako eh. Sinungaling ka, hayop ka! Sinikmuraan mo pa nga ako ng ilang beses kaya ako nawalan ng malay eh. Napakahayop mo! Lumayas ka dito! Eh di alis. Buisit naman na buhay to. Matapos kitang pasayahin kagabi, ganyan pang gagawin mo sa akin? Wala kang utang na loob, Lela. Ginamit mo lang ako para makaraos ka. Nang makaalis si Romel, saka lamang siya muling hinarap ni Carmel. Sinubukan niyang magpaliwanag muli sa ate at ipinakita rin ang mga pasa sa katawan, ngunit hindi siya noon pinaniwalaan. Sabihin mo na lang ang totoo kung may relasyon kayo ni Romel. Huwag mo nang itago sa akin. Wala nga kaming relasyon, ate. Pinagsamantalahan niya ako. Wala nga akong gusto sa hayop na yun tapos babalik ta rin niya pa ako. Sinira niya ang buhay ko. Napakahayop niya. Demonyo siya! Ay, tigilan mo na nga yung kadramahan mo, Lela. Mas maiintindihan pa kita kung nagsabi ka na lang ng totoo dahil matanda ka na para pagbawalan pa kita makipagrelasyon. Pero ang akin lang, huwag mong bababuyin tong bahay na iniwan sa atin ni nanay at tatay. Kahit kailan, hindi ko binaboy ang bahay na to. Kung ayaw mo maniwala sa akin, sige, patutunayan ko sa iyo na nagsasabi ako ng totoo. Maghapong hindi lumabas ng bahay ang dalaga. Nakailang text at tawag na sa kanya si Gael, pero ni isa sa mga yon ay hindi niya sinagot. Hindi niya alam kung paano kakausapin o haharapin ang lalaki dahil sa nangyari. Pakiramdam ni Lela, hindi na siya matatanggap pa ni Gael. Gustuhin man niyang pumunta sa istasyon ng mga pulis para i-report ang panggagahasa sa kanya ni Romel, ngunit mas nangibabaw ang kanyang pag-aalinlangan dahil batid niyang mahihirapan siyang patunayan ang nangyari sa kanya, gayong kahit ang mismong kapatid niya ay hindi siya magawang paniwalaan.
Dahil sa hindi pagpaparamdam ni Lela, napilitan nang umuwi si Gael para alamin kung anong nangyari. Ngunit bago pa man yun magawa ng lalaki, ay hinarang na siya ni Carmel. Saan ka na naman pupunta? Kailan ka pa nagkaroon ng pakialam kung saan ako pumupunta? Matagal na akong parang hangin sa paningin mo, di ba? Pupuntahan mo na naman ba si Lela? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Huwag ka na magmaang-maangan. Alam ko na ang tungkol sa inyong dalawa. Gagawa ka na nga lang ng kalokohan, hindi mo pa ginalingan magtago. Kung ano man yung iniisip mo, nagkakamali ka. Talaga? Narinig ko nga ang pag-uusap niyong dalawa eh. Dinig na dinig ng tenga ko, Gael. Kaya huwag mo na akong gawing tanga. O sige, sabihin na natin may relasyon nga kami. Ano naman ngayon? May magbabago pa ba? Halos pandirihan mo na nga ako eh. Matagal mo nang pinaparamdam sa akin na hindi mo na ako asawa. Pero kahit anong mangyari, kasal pa rin tayo. Oo, kasal pa nga tayo. Pero ginagawa mo ng gusto mo noon pa. Kahit hindi mo sabihin, alam ko na may ginagawa kayong kalokohan ng kaibigan mong si Lani. Kilala kong hilat siya nun. Tapos ngayon kung pagsabihan mo ako, parang ang linis-linis mo. Ikaw ang babae pero ikaw ang unang gumawa ng hindi maganda. Ako lang ba? Paano kung sabihin ko sa iyo na yung babaeng sinasamba mo ngayon, may tinatago rin baho sa pagkatao niya, ha? Huwag mo nang sirahan sa akin si Lela. Mabuting tao yon, hindi katulad mo. Wow! Santa naman palang tingin mo sa kanya. Ang tindi nun, ha? Sa pagkakaalam ko, hindi gawain ng isang santa ang nakita ko sa kwarto niya. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi ka kinakausap ni Lela? Paano mo nalaman na hindi niya ako kinakausap? Basta alam ko lang na hindi kanya magagawang kausapin matapos ko siyang mahuling may kasiping na lalaki sa kama. Imposibleng wala silang ginawa buong gabi. Pareho silang walang saplot eh. Pero baka mas magulat ka pa kapag sinabi ko kung sino ang lalaki ni Lela. Walang iba, kundi ang kapatid mo na si Romel. Naikuyom ni Gael ang mga kamao dahil sa kanyang narinig. Kilala niya ang ugali ni Carmel at kilala niya rin si Lela kaya hindi niya yon kaagad pinaniwalaan. Sa kabila ng pagpipigil sa kanya ng asawa ay nagpatuloy pa rin siya sa pagpunta sa dalaga para makausap yon tungkol sa nangyari. Ilang sandali pa, kahit inabot na ng ilang minuto si Gael sa labas ng bahay ni Lela ay hindi pa rin siya pinagbubuksan ng dalaga. Hindi rin yun sumasagot at hindi rin nagpakita sa kanya hanggang sa napilitan na lamang siyang umalis na mayroong panlulumo. Di ba sinabi ko na sa'yo? Hindi ka kakausapin noon. Wala na siya mukhang maihaharap sa'yo kasi ako na mismo nakahuli sa kanilang dalawa ni Romel. Ngayon, kung ayaw mo pa rin maniwala sa akin, ba't hindi mo kausapin ang kapatid mo? Sigurado kung hindi yun makakapagsinungaling sa'yo. Tumigil ka na. Hanggat hindi si Lelang nakakausap ko, wala akong paniniwalaan sa mga sinasabi mo. Ano ba kasing meron sa kanya, ha? Bakit ganyan ka nalang kabaliw sa babaeng yon? Lahat ng wala ka. Ang kapal ng mukha mo. Naging matino naman akong asawa sa iyo nun, ha? Kung di mo lang sana pinakita sa akin na wala kang kwenta, hindi sana tayo ahantong sa ganito. At talagang ako pang sinisisi mo ngayon? Ikaw ang gumagawa ng problema, Carmel. Ginawa ko ng lahat para lang patunayan ng sarili ko sa'yo, pero hindi pa rin yun sapat. Kaya ngayong ibinabaling ko na sa ibang atensyon ko, wag na wag mo akong pakikialaman. Dahil wala ka ng karapatan. Samantala, walang patid ang luha ni Lela nang maramdaman niyang umalis na si Gael na matyagang naghihintay sa labas ng kanyang bahay. Tanghali na pero hindi pa niya nagagawang maghanda ng makakain. Ilang araw na rin siyang nilalagnat. Hindi niya na maalagaan ang kanyang sarili dahil sa kanyang pinagdaraanan. Ilang sandali pa, nakarinig naman siya ng marahang pagkatok. Wala sana siyang planong buksan yun kung hindi niya lamang narinig ang boses ni Nerissa. Alalang-alala ang ginang nang makita ang kanyang itsura. Kaagad siya noong inasikaso, nagluto yun ng pagkain at nagdala na rin ng mga herbal para sa kanya. Bagamat hindi madali para kay Lela, ikinuwento niya na sa ginang ang nangyari.
Mula nung pasukin ni Romel ang kanyang bahay at hindi niya na nagawa pang makasigaw dahil sa pananakit ng lalaki. Awang-awa sa kanya si Nerissa. Kaagad noong naisip si Gael na madalas niyang maikwento, sinabihan niya ang ginang na humingi ng tulong sa kanyang bayaw. Ngunit tumanggi siyang gawin yon dahil sa kanilang relasyon. Nagtaka siya nang hindi na ikinagulat ng matanda na mayroong namamagitan sa kanila ng lalaki. Ngunit kaagad noong nilinaw na nahalata na raw noon tuwing nagkukwento siya na iba ang kislap ng kanyang mga mata at ang sayang na ipapakita niya tuwing si Gael ang laman ng kanilang usapan. Sa maikling sandali na nakausap ni Lela si Nerissa ay bahagyang gumaan ang kanyang kalooban. Hindi umalis doon ang ginang hanggat hindi bumubuti ang kanyang pakiramdam. Ngunit ang pinaka hindi niya inaasahan ay nang sabihin ni Nerissa na may ituturo yun sa kanya kung gusto niyang makaganti kay Romel. Noong una, nag-aalangan siya dahil hindi niya alam kung ano ang paraang ituturo sa kanya ng ginang. Hanggang sa malaman niya na hindi lamang pala panggagamot ang kaya nung gawin, kundi pati na rin ang pambabarang. Nang malaman ni Lela na may pag-asa pa siyang makamit ang hustisya, ay mas lalong tumindi ang galit na kanyang nararamdaman para kay Romel. Habang taimtim na nagdarasal si Nerissa sa itinuturing na Panginoon, sinusubukan niyang unawain ang mga salitang sinasambit noon. Kaya lamang ay sadyang hindi niya yon maunawaan. Ilang sandali pa, napatitig sa kanya si Nerissa na wari alalang-alala. Manang, bakit po? Hindi lamang isang tao ang may kagagawan na nangyari sa'yo. Dalawa ang imaheng nakikita ko. Ano pong ibig niyong sabihin? May kasabot po si Romel? Oo, babae siya. At nararamdaman ko na malapit siya sa'yo. Pero, sino naman po ang malapit sa akin na gagawa noon? Wala naman po akong alam na may matinding galit sa akin. Ay, sandali. Hindi ba't nasabi mong ayaw kang paniwalaan ng kapatid mo? Opo. Kapatid ka niya, pero imbis na tulungan at damayan, ipinahiya ka niya at mas pinaniwalaan ng ibang tao. Hindi ka ba nagtataka kung bakit bigla na lamang siyang dumating dito noong araw na yon? Sa sinabing yon ni Nerissa, saka lamang naisip ni Lela ang kakaibang pakikitungo sa kanya ng kanyang ate. Nang pinagdugtong-dugtong niya ang lahat ng pangyayari mula sa pagiging mas pabor sa kanya ng kanilang mga magulang, sa pagiging malapit nila ni Gael, at ang posibilidad na alam na ni Carmel na may namamagitan sa kanila ng kanyang bayaw, ay saka pa lamang niya naisip na tanging ang kapatid niya lamang ang may motibong gawan siya ng masama. Nabuhay ang galit sa puso ni Lela at yon ang pinanghawakan niya para subukang aralin ang pagsasagawa ng ritual. Pagbabayarin ko ang lahat ng sumira sa buhay ko. Hindi naging madali para kay Lela ang paggamit ng itim na mahika. Ilang beses siyang nakaranas ng mga bangungot sa mga gabing dumaraan mula nang turuan siya ni Nerissa sa pambabarang. At may pagkakataon din habang isinasagawa niya ang ritual, bigla na lamang siyang nawawalan ng malay. Hanggang isang gabi, naging matagumpay na ang pagsasagawa niya ng orasyon at ang biktima niya sa unang pagkakataon ay walang iba kundi si Romel. Samantala, kasalukuyang nakikipag-inuman ng lalaki sa mga kaibigan ng gabing yon sa isang kubong malapit sa palayan at kasukalan. Pahingahan yon ng mga magsasaka tuwing tirik na tirik ang araw, kaya sa gabi walang gumagamit noon.
Tuwing nagkakayayaan, yun ang nagsisilbi nilang tambayan. Nakakagamit sila ron ng ipinagbabawal na gamot nang walang nakakakita sa kanila. Ilang sandali pa, bigla na lamang sumakit ang tiyan ni Romel, kaya nagpaalam siya sa mga kaibigan na didiskarte muna para makapagbawas. Pinagtawanan pa siya ng mga yun dahil sa kanyang sinabi. Hiniram ni Romel ang flashlight na dala ng isa sa mga kasama niya bago maghanap ng magandang pwesto sa damuhan na may kalayuan sa kubo. Hanggang sa mapadpad siya sa kinaroroonan ng nagtataasang mga puno. Nang ibaba niya ang salawal ay kampante siyang pumwesto sa may damuhan. Pasipol-sipol pa siya noon na tila nasisiyahan. Hindi na namalayan pa ng lalaki ang paggapang ng isang may kalakihang alupihan sa kanyang binti. Mabilis yung gumapang patungo sa maselang parte ng kanyang katawan. Ilang sandali pa, napasigaw si Romel nang maramdaman niyang may kumagat doon. Dali-dali niyang sinilip kung ano yun. Ngunit nang tanglawan niya ng flashlight ang kinagat na bahagi ng kanyang katawan, ay wala naman siyang nakita. Dali-dali niyang itinaas ang salawal at patakbong bumalik sa kanyang mga kasamahan. Pero nang makabalik na siya sa kubo, wala na ron ang kanyang mga kaibigan. Ngunit ang kanyang ipinagtataka ay kung bakit naroon ang kanyang kapatid na si Gael. Kuya, anong ginagawa mo rito? May pag-uusapan tayo. Teka, yung mga kaibigan ko, nasaan na? Pinalis ko na. Binantaan ko sila na tatawag ako ng pulis kapag hindi pa sila umalis. Kuya naman, panira ka naman ng gabi. Ano bang trip mo? Aray ko, boring na buhay mo kaya ginagawa mo yan, oh. Putya naman, oh. Eh di sana sinabi mo na lang agad para naisama ka namin. Kailangan natin mag-usap. Gusto kong malaman kung bakit mo ginahasa si Lela. Ano? Ginahasa agad? Yan ba sinabi sa inong babaeng yun? Aray ko, kuya naman, ako ang kapatid mo. Ako dapat ang paniwalaan mo, hindi yung babaeng yon. Matagal nang inis na inis sa iyo si Lela at alam ko kung anong tipo niya sa isang lalaki. Kaya hindi ako naniniwala na may relasyon kayong dalawa. Ano bang alam mo, kuya? Sa malayo ka nagtatrabaho at hindi mo naman nakikita lahat na nangyayari dito eh. Kahit hindi ko nakikita, alam ko kung anong totoo. Sinungaling ka. At talagang pinaniwala mo pa si Carmel para lang pagsabihan ng masasakit na salita ang sarili niyang kapatid. Ang sabihin mo, masyado ka na nagiging bulag sa pagmamahal mo sa Lelang yun. Baka nakakalimutan mo, kuya, may asawa ka. Pagtuunan mo ng pansin yung asawa mo, hindi yung pakikipaglandian mo sa ibang babae. Aray. Hindi ka talaga aamin? Sige, yan ang desisyon mo, ha. Huwag na huwag kang hihingi ng tulong sa akin kapag dumating na ang karma mo. At hindi rin ako mananahimik lang. Gagawa ako ng paraan para managot ang dapat managot sa nangyari kay Lela. Eh di gawin mo, magsama kayong dalawa mga buwisit. Aray ko. Pag-uwi ni Romel ng gabing yun, imbis na matulog ay napilitan siyang magbabad sa tubig dahil sa nararamdamang init ng katawan. Halos hindi na siya umalis sa tabi ng poso kahit pagod na siya sa pagbobomba. Maya-maya pa, nakaramdam na rin siya ng pangangati. Nagsimula yun sa mga braso niya hanggang sa namula na ang buo niyang katawan. Sa ilang oras pa lamang niya yung nararamdaman, halos mapuno na yon ng mga sugat. Pagsapit ng hating gabi, naramdaman na lamang ni Romel ang matinding kirot na wari niya'y may matulis na bagay na tumusok sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Aray ko, eto na naman. Ano ba yun? Parang may kumagat na naman sa... Magdamag yung nararamdaman ng binata at ang mas nagpahirap pa sa kanya, hindi na siya makaihi dahil doon. Mabilis yung namaga at bumigat din ang kanyang pakiramdam. Sa tindi ng sakit, hindi na niya maihakbang pa ang kanyang mga paa.
Samantala, ng mga oras na yun, hindi na rin makatulog si Carmel. Nakailang palit na siya ng pwesto sa pagtulog, ngunit sadyang maramot ang antok sa kanya dahil sa masamang pakiramdam. Pag-uwi pa lamang niya mula sa trabaho ay ramdam niya na ang bigat ng katawan at pananakit ng kanyang ulo, hanggang sa hindi na siya nakapagluto ng hapunan dahil sa kanyang dinaramdam. Kinabukasan, ganoon na lamang ang pagkabahala ni Carmel nang hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Nang bumangon siya para tingnan yon, bigla na lamang siyang napasigaw sa takot nang makita ang naglalakihang mga uod na pinagpipiestahan ang namamaganyang mga binti. Maging sa gilid ng mga daliri niya ay nagkaroon na ng butas kung saan naglalabas-masok ang mga uod na yon. Maya-maya pa, biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid at tumambad ang kanyang kapatid na si Lela. Napakunot ang kanyang noo nang makita ang maaliwalas na muka ng dalaga. Anong ginagawa mo rito? Binibisita ka? Teka, bakit ganyan ang reaksyon mo, ate? Hindi ka makapaniwala na hindi na ako mukhang miserable ngayon? Nandito ka ba para magyabang sa akin? May gusto lang sana akong sabihin sa'yo. At ano naman yon? Sa tingin mo ba may pakailan pa ako matapos mo kong idawit sa kahiyang ginawa mo? Nalaman ko kasi na may kasabot pala si Romel sa ginawa niya sa akin. Hindi ako interesadong malaman yan. At yung kasabot na yon, siguradong nagdurusa na rin ngayon, katulad ni Romel. Bakit? Anong ginawa mo, ha? Sa mga oras na ito, unti-unti na nilang pinagdurusahan ang kahiyupang ginawa nila sa akin. Kung hindi ko man makukuha ang hustisya sa legal na paraan, kahit dito man lang, sana makabawi ako sa pagsira nila sa buhay ko. Teka, di ba may pasok ka ngayon sa trabaho? Bakit hindi ka pa rin tumatayo, ate? May masakit ba sa'yo? Hayop ka! Ikaw pala may kagagawa na nangyayari sa akin. Gumawa ka ng paraan para mawala to. Visit ka! Eh di sa'yo na rin mismo nang galing. Ang galing! Ang galing-galing mong magsinungaling, ate. Inakusahan mo pa ako ng kung ano-ano at pinagmukhang malandi matapos mong sirain ang buhay ko. Bakit ka nagkakaganyan? Ganun na ba talaga kalaki ang galit mo sa akin para ipagahasa mo ako kay Romel? Gumagawa ka na naman ng kwento. Bakit pa ako gagawa ng kwento kung pwede namang si Romel na mismo magkwento nun? Galing na ako sa bahay niya kanina at napaamin ko na siya sa ginawa niya sa akin. Kaya ngayon, alam ko na rin kung sino nag-utos sa kanya na gawin yon kapalit ng pera. May nag-udyok sa kanya na gawin yon. Alam mo sa sarili mo na ikaw yon, ate. Alam ko na ngayon ang totoo. Pero ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit humantong ka sa ganung desisyon. Alam ko may kasalanan ako sa iyo dahil pumatol ako sa asawa mo, pero mas malala ang ginawa mo sa akin. Mas hayop at hindi ka tanggap-tanggap. Tanga ka pala eh. Alam mo naman pala sa sarili mo na may kasalanan ka sa akin tapos malakas pa ang loob mong gumante. Gaga! Bakit? Hindi mo naman namahal si Gael, hindi ba? Ikaw na mismo nagsabi na kasal lang kayo sa papel. Ibig sabihin, hindi mo na siya tinuturing na asawa. Tapos ngayon kaya niya na rin ibigay ang puso niya sa iba, magwawala ka na parang walang inagawan ng karapatan? Ikaw na mismo nagtanggal doon sa sarili mo. Tumahimik ka. Masakit bang marinig ang katotohanan? Ate, kahit anong gawin mo, hindi kayo magiging legal ni Gael. Oo, kung hindi kayo maghihiwalay. Pero kung mamamatay ka sa kalagayan mo ngayon, kayang-kaya kong isakatuparan na maging legal kaming dalawa. Hayop ka? Ano ha? Mas pinili mo pang sumapi sa demonyo para lang gawin sa akin to? Mas gugustuhin ko pang sumapi sa demonyo kaysa makasamang isang nagpapanggap na anghel na kagaya mo. Pagkasabi noon, nagmamadali nang umalis ng bahay ni Carmel si Lela. Hindi niya na pinansin ang pagsigaw at pagmumurang ginawa sa kanya ng kanyang ate. Nakaramdam siya ng awa sa nakitang kalagayan noon, pero mas nangibabaw sa kanya ang kagustuhang maturuan yun ng leksyon sa kahayupan na kanyang naranasan. Nang mga sumunod na araw, nabalitaan na lang nila na wala na si Romel.
Hindi na kinaya ng lalaki ang matinding paghihirap sa sumpang ipinataw niya roon bilang kabayaran sa ginawa noon sa kanya. Naging usap-usapan ang pagkawala ng binata dahil sa karumal-dumal nitong itsura. Halos humiwalay na ang mga binti sa katawan dahil sa pagkabulok ng mga yon. Ngunit higit na nagpakilabot sa mga nakakita ang paghiwalay ng maselang bahagi ng kanyang katawan na pinagbahayan ng napakaraming uod. Natakot ang ilan sa mga residente sa lugar dahil tanging isang mabagsik na mangbabarang lamang daw ang may kakayahang gumawa noon. Sa kabila naman ng nagawa ni Romel, binigyan pa rin siya ni Gael ng disenteng libing. Ngunit hindi niya na hinanap o inalam pa kung sino ang bumarang sa kanyang kapatid. Inisip na lamang niya na pinagbayaran lamang ni Romel ang mga naging kasalanan noon, kaya humantong siya sa ganoong kapalaran. Matapos ang libing ni Romel ay kinuha na rin ni Gael ang mga gamit niya sa bahay nila ni Carmel para bumukod na. Nakita niya na nahihirapan na rin ang asawa at paulit-ulit pang nagmamakaawa na wag niyang iwan. Ngunit nakarating na rin sa kanya ang ginawa ng pag-utos kay Romel, kaya hindi niya magagawa pang pakisamahan ang babae. Tinawagan niya na lamang ang kaibigan na si Lani para may makaramay kahit papaano ang kanyang asawa. Ngunit nilinaw niya na hanggang doon na lamang ang kaya niyang gawin. Nakahanap na siya ng maayos na paupahan malapit sa trabaho sa Maynila. Balak niya sanang isama doon si Lela, ngunit hindi pa sila nagkakausap ng dalaga. Bago siya umalis, dumaan muna siya sa bahay ni Lela sa pagbabaka sakali na magkausap sila at makumbinsi niya yon na sumama sa kanya. Kumusta ka? Bakit ka nandito? Hindi mo na ako dapat nilalapitan. Baka pandirihan ka rin ng mga tao dahil ang alam nila, napakalandi kong babae. Mga agaw ng asawa. Wala akong pakailam sa mga sinasabi nila, Lela. Alam ko na kung anong totoong nangyari. Biktima ka sa ginawa ni na Carmel at Romel. Mag-isa mong hinarap lahat. Kaya, hayaan mo naman sana na samahan kita. Nadamayan ka. Walang nagbago sa nararamdaman ko para sa'yo. Hindi kita huhusgahan o pandidirian gaya ng iniisip mo. Tanggap kita at mahal na mahal kita, Lela. Hindi na nakapagsalita pa ang dalaga nang yakapin siya ni Gael ng mahigpit para iparamdam na hindi siya iiwan ng lalaki kahit anong mangyari. Nag-usap sila ng masinsinan nung araw na yon, hanggang sa makumbinsi siya ni Gael na sumama na lamang sa Maynila para makalayo sa mga tao na nanghuhusga sa kanya. Nang makalipat na sa Maynila kasama ni Gael, naging mas payapa ang isipan ng dalaga. Wala na siyang naging balita pa kay Carmel mula nang sila ay umalis. Basta ang alam niya, nagsagawa ng orasyon si Nerissa para bawiin ang sumpa na ginawa niyang pambabarang. Ayaw niya na kasing balikan pa ang gawaing yon dahil batid niyang hindi rin yon ikatutuwa ni Gael. Nagawa man niyang kumapit sa dilim para makamit ang hustisya, hindi naman niya inabuso ang natutunang kakayahan. Pinili niya rin na manatili na sila lamang ni Nerissa ang nakakaalam tungkol doon. Itinuon na lamang niya ang atensyon sa pagbuo nila ni Gael ng sarili nilang pamilya. Araw-araw, ipinararamdam sa kanya ng lalaki kung gaano siya kamahal at pinahahalagahan. Doon siya nakaramdam ng kalayaan. Doon niya rin naranasan na mahalin ng lalaki na itinitibok ng kanyang puso, na walang naririnig na kahit ano paman na panghuhusga. Yun! Napakaganda naman nun, anak ng teteng. Haha, dahil dyan, meron po tayong shout-out. Simulan po natin kay Christine Victorino,
kay Cherry, kay Klekle, Princess at Tonton from Antonio Ortenes Jr. Hi po kay Finky Rusi 14, kay Azenar Noriv, sa Alvarado family at kay Annaliza Alvarado, kay Febe Ranyada Toledo. Hi po kay Cristina Peru, kay Ray Buendia, Billy Ray, Jenny May from Lucy Buendia. Hi din po kay Maria Cecilia Aventurado, kay Queenie Domini at Ador Kalubayan from Adorio Tonight. Hi po kay Princess Apple C. Crimen. Hi kay Kim Legaspi, kay Janmer Garcia, Jimmy Tan, Hayashi Megan, Ami Viray, Hilario Patra Jasmine. Hello din po kay Sydney Crosswind, kay Rowena Dumanat, kay Jonah Lopez, Bachansila. Hello po kay Yasi Gem Channel from Singapore. Hi kay Mami Risa, kay Mercy Grace Sioting, kay Weng Orasyon, May Fugaban, Neneng Leonora, Elizabeth Dungka, kay Grace Manego, Manny Maniego, Annabel Villa, kay Edgardo Fontanilla, kay Jessica Sobremonte, kay Cherry Mukbang ASMR. Hello po kay Elsa Aquino, Vicky Yabut at sa Yabut family, kay Chrisjel Mamado, kay Betty Velasco. Hi po kay Jomer Master Jr., kay Michael Angelo Pogi ng Bakery ni Mercy. Hello din po kay Eliza, kay Corazon Ingay, kay Roslyn Jimenez. Hi kay Lady Dam, kay Freya Sai at Mikay Candido from Lola Rosemary Casonete. Hello po kay Jency, kay Jenna, kay Juliana, kay Jairel, Michael at Jairine from Josephine Beroya. Hello po sa Nagas, Rosero, Diez, Barbolino at Capisnon family of Masbate from Juliet Capisnon. At syempre sa Camerino at Falyarcuna family of Dasmariñas, Cavite from Edna Camerino. Maraming salamat po ulit sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.